Konbanwa minsan, so ayun nga magluluto tayo nitong pakbet. Bale na-miss kasi natin 'to, tsaka may dala tayong bagoong, 'di ba, sakto. Yun nga lang hindi kumpleto yung gulay natin kaya pagpasensyahan niyo na. Bale yan nagprito din ng isda si paring Aris. Nag-take charge na siya diyan, ako dun sa pakbet. Masarap kasing pares yan, 'di ba? Bale yun nga, namalengke kami kanina. Hindi ko na nabidyohan yung part na yun. Bali nag-grocery na nga kami diyan ng panghanggang sa linggo. Next week kaisya na kami. Kaya kailangan ng para hindi na kami pupunta-punta pa ng supa, di ba? So yun nga, ayan, nag-prepare na ako ng para sa panghapunan natin. Nauwi lang natin yung galing school. Nagkape lang kami ng konti, sabay merienda. Tapos yun, nagkasikaso lang ako. Daw hindi nga pala tayo ganun kagaling magluto. Ano lang yan, kumbaga hilig lang, tsaka tutunan na rin natin sa tatay ko. Pero mas nasa yung pagluluto natin mula nung nagtrabaho tayo sa Chowking, kaya shout out sa lahat ng tropa doon. Lalo na sa kumpare ko, si paring Jonard Agustosa, si Buddy Alvin Chokson. Yun talaga yung mga magagaling magluto, si Sir Louis Celis, si Sir Bilog, Sir Esmen, si paring Walter Nacion. Yan, yun yung mga legit na chef talaga dun sa sa Chowking. So yun nga, bali tsamba-tsamba lang yung luto natin. Hindi yung ganun kasarap. Sakto lang na. Sila talaga yung mga bali nag-guide sa akin talaga dun si si Walter. Taga Tobarets. Tropa yun. Isang gandikit ko rin yung napabait na. Tapos bali head chef namin dun si parang Jonard. Yun nga, mabalik tayo dito sa niluluto natin. Yan, di na natin nakompleto yung gulay dyan kasi nga yung iba dito ang gulay ay di natin makita. Siguro wala lang talaga or yung iba kasi mahal ganun. Sitaw, parang wala akong makita sitaw dito, pero baka sa ibang sopa meron siguro. Nagkisa-gisa na tayo dyan. Tayo ngayon na mag-take charge sa pang-ulam natin. Minsan nagluluto din yung mga tropa dyan. Aris pag trip niya magluto, siyempre pinagbibigyan natin. Lahat naman kami dito marunong magluto. So yun nga, pinagpakantahan natin para medyo masarap magluto na. Kailangan sa mga ng pagmamahal yun okay, nalalabi na nga lang yung ilang araw natin dito sa apato na to. Pupunta na tayo sa Aisha. Doon na tayo sa tunay na laban talaga. Yun nga pala yung pakbet na to. Ko lang to, diskarte ko lang to gisa-gisa. Pero doon sa amin sa Ordaneta talaga, Pangasinan. Tawag nila dito bulang lang. Pero doon solid yung mga gulay, sasarap ng mga gulay doon. Bali doon parang tinitimplahan na lang lahat, sabay konting tubig lang tsaka bagoong. Tapos pakukuluan na yun. Doon ang manunuot lahat ng lasa ng naalala ko doon, napakasarap magluto ng si Lola ko. Na-miss ko tuloy si Lola ko dito sa luto na to. Kaya kanya-kanyang diskarte lang yung luto, pero para sa akin masarap yung luto ng Lola. Kaya shoutout doon kay Lola ko si Antonina Madera. Bali bago nga pala ako pumunta dito sa Japan, naabutan ko pa siya ng birthday noong March 1. Ang galing nga lang sana ganun kahaba yung buhay natin sa mga lola natin. Na kasi siya, 85 years old na siya. Ang galing na. Nilibiro nga namin siya kasi sabi namin matagal ang buhay niya kasi malaking tenga niya. Diba ganun yung kasabihan dati da. Pero yun nga, nakakabilib lang ga. Kahit na ganun, malakas pa yung pangangatawan ni Lola ko. Kapag walis-walis pa siya, kapag dilig-dilig pa siya. Tapos yung luto ko, the best yung luto niya ng bulang lang. Bali dito yung luto natin, sinog natin, kiniling na baboy. Comfort lang siguro yan kasi nga dito ang baboy, diba? Tapos dahil may dala tayong bagoong, niyaya ko yung mga tropa. Sabi ko magluto tayo ng pakbet, nakakamiss yun. Pero yung gulay lang na binili natin, yun nga, yung lang, okra, pirasong kalabasa, tapos may natira kasing gabi sa rep, which is di naman talaga pwede yun.
sinama ko na yung gabi pero dapat talaga ang partner talaga ng ano, kamote kaya lang ang mahal ng kamote sa supa kaya nag-alangan ako. Malaki naman siya kaya lang mahal talaga, eh. Naghanap tayo ng sitaw, walang sitaw, bagyo beans lang meron. Eh, baka hindi naman pumares dun sa niluluto natin. Hindi na ako bumili nun, kaya ayan. Bale yan nga, mukha lang tayong walang pake sa paligid para malinis talaga tayo sa kusina. Eh, yun nga natutunan natin yun sa Chowking nung nagtatrabaho tayo dun. Matagal din kasi tayo nagtrabaho sa Chowking. Laging malinis dun yung kusina. Kasi may kasama rin din kami dun na parang pinakananay namin si Nanay Mayat, shoutout sa'yo Nanay Mayat Tagalog Barreto rin yun. The best din yun kasama sa kusina. Siya yung namin, pinaka-backup namin, mga tagahiwa ng gulay namin, mga gagamitin sa mga recipe ng Chowking. Malinis siya sa paligid so na-adapt namin yun. Tsaka kailangan din kasi lagi naka 5S pag sa ganung fast food ka nagtatrabaho. Madalas kasi dun sa amin nun yung inspection. Kung tawagin pa nila noon SWAT yun, eh. Basta naalala ko SWAT yun. Kaya lagi kaming standard ko magluto doon. Tapos laging naglilinis, malinis dapat laging paligid. Lagi nang sinasabi ni manager namin si Sir Joseph, Sir Louis Celis at saka si Ma'am Ja. Basta yung mga natatanda ko manager namin. Kailangan lagi ito yung flooring na. Kaya yun nga. Sanay na rin ako. Alam mo yun yung pakiramdam na naiirita kapag kahit mo may laman yung lababo ng mga plato gano'n o kaya marami paligid yan. Punas tayo ng punas dyan. Kada galaw natin. Hugas, bawat hawak ng pagkain. Hugas kasi nga pagkain yan, eh. Hindi mo naman isa-serve yan sa restaurant na marami na isa-serve mo nga. Sabi nga doon sa Chowking kailangan fresh at mainit. Maganda yung pagkakaluto. So yun nga, hanggang dito na lang. Guys, matanis na sa susunod na vlog. Nanood kaya. Bali, ito agency natin, school. Mga taong kailangan nyo hanapin. At ito ang ating sensei bag. Kaya, matanis.